Hello, grabe yung chan ko. Sorry. Yung chan ko. Hello everyone! Good morning! Welcome to Maria Rose Vlog. And for today's video, pupunta kami guys sa falls or hindi ko alam kung saan lugar. Para magala-gala muna kami. Kasi walang work. Today is Saturday. Nice. November 29. And how long we're gonna drive, babe? Maybe an hour. Maybe just 1 hour lang na drive. So, ano lang siya, mabilis. Malapit lang pala. And, ewan ko, is it a falls or a mountain? I'm not sure yet. Hindi pa kami sure, guys. Basta kung saan na kami mapadpad. Let's go! Shoe size, baby? I don't know what is your shoe size, so... I'll just pull these Crocs off and check. Okay, make sure. But I want to... It's gonna be fine, babe. Yeah. Bibili muna kami ng sapatos, guys. Size 9, okay? 9? Children's Are you 9. Okay. Bibili muna ako guys ng sapatos. Or 10, maybe 10 is bigger. Or maybe a boots. Bigger is fine. As long as it's not too small. Okay. Give me your card. I didn't have my card. Nabibili ako ng jacket. Jacket sa kanya at... Let's go. Sa totoo lang, gusto ko talagang pumunta sa Ross. Lalala, wait yung chan ko. May tummy show yan. Yung chan ko guys, nakikita. Wait. Okay. Hindi ko alam mga madam na yung chan ko pala. Nakahandusay. Ayan o. That's the Ross. It's been a long time I never went to Ross. So yung asawa ko may work na. So minsan-minsan na lang ako makakagala. Leg. Kahapon Black Friday sale. Hello. Dami namang ano dito. Pabalik na ako guys ng sasakyan at sana magkasya sa kanya. Papunta na kami guys sa aming destination. Mabuti na lang na kasya naman yung sapatos na binili ko, tabang tama lang talaga. Pero okay lang pag hindi na magkasya. Baby boy naman tong anak ko. Magagamit pa rin. Okay. We're here guys. Ended up going to Lake Tahoe. We're going to Carson City Whole Foods Market. My husband said we're only gonna drive for like an hour, and we ended up driving for like 3 hours. 3 hours. But we enjoy it. It's a nice drive. We're looking for restaurants now. We're gonna have some lunch. That's the restaurant. Guys, ito kami na restaurant. Chipotle? No. Chipotle. I guess that's one way to do it. Just park there. So that everybody has to go around you. Five Guys. Panda Express. That's only... So place we're gonna go. Order lang kami guys ng cheeseburger. And then sa Panda Express na lang ako. No, ketchup. $48 for all of this fries, drink, and burger.
Ayan. So, kaming lunch. A lot of people now. She's out. I think she's got out. Church, then take. Forgot to record you. Wow, that's a lot of fun. Like, look at this. Grabe naman tong price, guys. Nagbaon pala ng madaming price to. Ay, lang. May price doon. May price sa isa. Tapos dito meron pa. Papunta na kami mga madam sa Carson City. So, magdadrive ulit kami ng 45 minutes. O, 40 minutes pala. 40 minutes. No, oh. Snow yung puti na yan. Nandito na kami guys sa may Carson City, Nevada. Wala na masyadong mga puno. Kasi dito parang desierto, bukid na kalbo na bukid. We're driving now for like almost 4 hours. We're here at the Carson City Library Winter Reading Challenge coming this December. It's a Carson Old Town. It's nice. Ganda dito. Yan. Kanilang little town. Ganda dito, ha? It's beautiful. Allow mo to take a picture in there, babe. Let's walk. The Supreme Court of Nevada right there. Supreme Court. That. Come here. Like it here? Just peaceful. Tribute to the miners. Lamig dito, guys. Pero maganda. Maganda yung view. Picture tayo mamaya. Nevada Law Enforcement Officers Memorial. Ano to sila? Mga, is it military? Who's that guy? Oh, firefighters. Ganda guys, oh. Hotel, that's a hotel. Yep, this is a hotel. Picture muna ako dito. Wait, I'm gonna take a picture of this place. Balik na kami ng sasakyan kasi uwi na kami ng bahay. Uwi na kami guys ng bahay. It's already, 4:07. 4 hours yung biyahe namin papunta dito. Shop local. Ganda ng kanilang downtown.
Withdraw muna kami. Oh, let's get that's okay. It's okay. Mga madam, kakadating lang namin ng bahay at kakain na nga ako. Dito lang ako kumain sa kwarto namin kasi yung asawa ko, his back is hurt driving. Are you recording me? No, I'm not. It's just your feet that you can see. But this is my food, guys. Ano pa rin yung pata na binigay ng friend ko kasi madami pa. Ininit ko lang. Ilagay ko lang to sa ref. So, parang nag-freeze. And then kanin. Yung biyahe namin, we drove for like 3 hours and a half. Almost 4 hours siguro. Kaya ang pagod. Pero thank you, Lord, because we got home safe and sound. Thank you, Lord, for your divine protection. So, ayun nga yung gala namin kahapon. At medyo maliit lang yung vlog na yun. Kaya, i-continue ko na lang to, guys. Pero wait lang. Yan, hinto ko na to yung nilalabahan ko. Baka kasi ako guys ng mga dami naming labahin. And then bukas, mga madam, maglalaba ako ng damit ni baby. Ito yung aking sopas. Hindi ko pa ito na-try. Pero for sure masarap naman ito. Hello, ang bango. Grabe sa church nila guys, no, kahapon. Daming handa. Parang araw-araw daw may ay parang every Sunday may event sa church nila. Wala na kasi akong yung coffee ba na ginagawa sa coffee maker. Wala na, kaya nag-init na lang ako ng tubig. Mayak mga madam, gagawa na naman siguro ako ng lumpia. So, microwave ko lang to ng mga 1 minute lang. Kain tayo mga madam. So, ito na yung aking lunch. Sopas. Ito yung sopas. Sarap naman ng sopas. Init-init pa. And then, ensaymada at saka gatas. Kain tayo. Sarap. After ito guys, magchikahan tayo. Kain na ako kasi gutom. Gutom, alas naman dito. 10:30. Lunch na to. Ay naku guys, naiyak pa ako. Kasi nanood ako ng ng vlog ni Ivana, yung bagong vlog niya na buntis, naiyak ako kasi yung lalaking tinulungan niya. Kaya mo. Tapos na akong kumain, magchika na tayo, hugasan ko muna to. Tapon muna ako mga dam ng basura. After ko mag-point ko guys, yan ko muna. Malinis yung bahay. Paupo na lang ito. Yan. Yung bagyo beans ako. Nasayang yung bagyo beans. Pero mabuti yung isang bagyo beans sa binigay ng friend ko. Hindi pa siya hindi pa siya nasira. Kasi gagawin ko lumpia. Nakakalungkot guys kasi ngayon ako naman dito mag-isa. Yung nung last week, buong araw, whole week, kasama ko yung stepson ko. Ayan. Ay, oo, kasama ko pala siya. And then, nung Thanksgiving, so, may day off yung asawa ko, pero ngayon walang day off. Kaya, kumakati yung tiyan ko. Kati. Ako lang muna mag-isa dito. Pero, nasanay na rin. Yan ang buhay. Hello everyone. Ito na yung ating. Sasagutin ko nga ito na sabi niya sa akin.
si Marlene. So, kay Aling Marlene, palagi ito siyang nagko-comment talaga sa akin. Pero ngayon sasagutin ko siya. Matagal na ito siya nagko-comment sa akin, guys. Pero never mind ko lang naman kasi mga nonsense naman yung mga sinasabi niya. At hanggang ngayon, mga nonsense ba din. Pero ngayon kasi nag-YouTube na ako, guys, pagkakitaan natin. O, diba? Last time may basher din ako na grabe din yung sabi niya sa akin. Pero ginawan ko ng content. So, nagkapera pa ako. Mindset lang yun, mindset lang. Ito yung sabi niya sa akin. Kasi nag-post ako kahapon sa YouTube na pumunta kami sa bahay ng ex ng asawa ko. At sabi ko dun sa caption, hindi niya siguro napanood na sabi ko dun sa sa thumbnail ko na kung nagsiselos ba ako sa ex. So sinagot ko na yun. Panoorin niyo yun, guys, sa video ko kahapon. Doon yung mga sagot-sagot ko, yung mga chika minute. So ito yung sabi niya sa akin. Maria Rose Vlog, kapal ng mukha, magselos, mas nauna sa'yo yun. At mas malamang maganda at mukhang tao yun compare sa'yo. No right to be jealous. Cause the first is daurig. Tigasalo ka lang ng tira-tira. Put it in your mind. So yun yung sabi niya sa akin, guys, na tagasalo lang daw ako ng tira-tira kasi yung asawa ko daw kasal sa una. So ako yung pangalawa. Kaya, para bang yung isinuka ng iba, sinalo ko na lang. So, sa akin lang, kung ganyan naman yung itsura na sasaluin ko, guys, okay lang. And then, sabi niya, tira-tira, kawawa naman yung asawa ko na tira-tira na lang yung asawa ko. And then, wala daw akong karapatan magselos. So, normal lang naman magselos, guys, kasi tao lang naman tayo, may feelings tayo. Pero sabi ko sa vlog ko, hindi naman talaga ako nagsiselos. May mga time nung una. Pero ngayon hindi na kasi, matagal na yun. At, pag magselos, wala kapal ng mukha. Mabuti siguro pag pag inagaw mo yan, yung taong yan, inagaw mo yan sa kanya, at magsiselos ka, yan, for sure. Ang makapal talaga yung mukha mo kasi inagaw mo nga lang, tapos ikaw pa yung magkarapatan magselos-selos, no? At about naman sa sa outside looks na mas maganda siya, at ako, paano mo nasabing hindi mo nga nakita, pero maganda talaga siya. Matangga kasi sa standard ng mga American, sa atin sa mga Filipino, maganda talaga yung mga American. Tapos yung mga American naman, nagagandahan sa atin. So, depende na lang yan. Depende yan sa mga taong nakatingin. Ika nga na beauty is in the eye of the beholder. Kaya siguro, itong si Aling Marlene, feeling ko may pagnanasa to siya sa asawa ko. Hindi naman sa feeling. Hindi naman sa sa confident talaga ako na hindi naman sa Pero every time talaga napopost ako, grabe siya makapagsalita ng mga ganyang bagay, na mga physical appearance ko. May mga tao talaga na makapag-judge sila sa isang tao, hindi nila tinitingnan yung mukha nila bago sila manghusga ng ibang tao. Pero may mga tao talagang ganyan. At wag na lang natin painitin yung ulo. Siguro yung niya, siguro si Aling Marlene ba? Bitter siguro. For sure, kasi kung ano yung lumalabas sa bibig mo, kung ano yung nasa puso mo, ano yung nasa utak mo, kung puno ng hatred, or jealousy, or anger, yan yung lalabas sa bibig mo. Or kahit sa kamay mo na nagtatype, yan yung lalabas. Kaya intindihin na lang natin siya, ipag-pray na lang na sana makilala niya si Lord sa buhay niya. Kasi kawawa siya, no? Hindi ako yung kawawa na binabash niya, kasi ako nung una nagagawan ko to ng content, magkakapera ako. And then, kung masama yung ugali niya, tapos kung ako hindi ko naman siya pinapatulan talaga. So it means siya yung may problema, hindi ako. Kaya mga ganitong tao talaga na kung makapagsabi sila wagas, para bang perfect nila, para bang mahiya na lang si Lord sa ka-perfectan nila. parang sila lang ba yung yung parang walang sabit, no? Hindi natin alam, hindi ko naman to siya ma-judge kasi hindi ko naman to siya kilala sa personal, hindi ko naman to siya na-meet, hindi ko naman to siya nakausap ng face to face, or kahit nga nakausap mo yung tao face to face, hindi mo alam yung hindi mo alam yung totoong buhay niya. Especially pag nakita mo lang siya sa social media. Hindi mo alam sa likod ng camera kung ano talaga. Sa mga ganitong tao, sana
Yun lang yung pinagpipray ko na makilala nyo sa Lord sa buhay nyo. Kasi pag puno ng galit at inggit yung nasa puso nyo, ay, kawawa talaga kayo guys. Hindi yung tao na binabato nyo ng ganyan ang kawawa, kundi kayo. Kasi wala kayong peace. Yung taong ginaganyan nyo, mabuti na lang sana kung katulad sa akin. Na ako, lang ako, sports lang. Pag ganyan, ginagawan ko ng content para magkakapera ako. Pero at least guys, encourage din natin yung mga ganyang tao na wag silang maging ganyan, or pag-pray na lang natin sila. Kaysa napatulan. Noon ganyan ako. Nung bago pa lang ako sa social media, patol ako guys. Ngayon, may mga times na pumapatol ako. Pero minsan marirealize mo na minsan pala hindi naman pala worth it. Or gawan mo na lang ng content at encourage mo sila. Baka matouch pa yung heart nila, di ba? Dito sa Amerika guys, normal na lang yung mga ganyan. I mean, wag natin normalize na naghihiwalay, nag-asawa ulit. Kasi alam ko naman na mali talaga yun. Pero, hindi lahat ng marriage perfect. Hindi ibig sabihin na first marriage nila yun, perfect na sila. At sila na talaga yung tinadhana. Kasi, minsan may mga times na hindi yan para sa atin. Pero pinipilit pa rin natin. Kaya sa huli, yung ending, hiwalayan lang din. Especially pag Christian ka, tapos yung nakilala mo hindi Christian, unbeliever, hindi mo maidala kay Lord. So, siguro, yan din yung rason noon sa asawa ko. Kasi siya, Christian siya, pero that time, nawala talaga siya kay Lord. So, para bang, sabi niya, siguro madadala ko lang to kay Lord, pero hindi. Kaya, kahit nga simba, hindi sila nagsisimba ng dalawa sila. Pero respect na lang natin. Hindi ko na din yan pwedeng i-share. Pero yun lang. Sabi nga nila, pag Christian ka, do not yoke with unbeliever. It's either na ikaw yung madadala, or it's either na madadala mo siya kay Lord. Pero hindi yan guarantee 100%. Kaya sabi ng Lord sa atin, pipiliin talaga natin yung mapapangasawa natin kasi minsan hindi mo na yan may babalik. Pwede kayong maghiwalay pero may impact na yan sa life mo. Pero yung asawa ko hindi niya naman pinagsisisihan na kasi hindi naman pinagsisisihan. May mga time noon na pinagsisisihan niya, pero dahil may anak sila, sabi niya blessing yun sa kanya yung anak nila. At hindi niya yun i-imagine na wala silang anak kasi mahal na mahal niya yung anak niya guys. Hindi naman sabi na nagsisi talaga siya. May na-learn siya. May mga regrets din siguro. Pero, dahil may anak sila, sabi niya, may purpose pa rin. Sabi niya sa akin, swerte niya daw. Hindi naman ako na kinukumpare ko yung sarili ko sa kanya. Ako pasalamat ako na nakilala ko si Lord sa buhay ko. At, tinatry talaga namin na dalawa kami. Make sure namin na every Sunday sisimba kaming dalawa, magbabasa kami ng Bible before kaming matulog. Hindi kami perfect, walang perfect na marriage. Pero yung yun lang na maging friends na lang kami ng ex niya at kami. Friends lang kami guys at wala na hanggat walang mga bitterness sa puso, mga selos-selos. Wag na lang palakihin mga ganyang bagay. Tutulungan na lang para sa anak, para may peaceful yung buhay. Kaya ayun lang mga madam, no? Thank you so much for watching. Matagal na pala tong yung kwento-kwento ko. At kakalinis ko lang ng bahay, nag-vacuum ako, naglinis ako ng living room, ng kusina, nagtapon ako ng mga basura. Kasi na dito 11:28 para mamaya tatapusin ko na lang yung mga nilabhan ko at mag-fold na ako ng mga clothes. Kasi bukas, meron akong doctor's appointment sa tiyan ko. Siguro may ultrasound ako. 36 weeks pregnant na ako guys. So, malapit-lapit na lang. Yung iba nanganganak sila ng 38 weeks. Sana ako manganak ako ng early, mga ganyan. Kasi gusto ko na talagang manganak. Minsan, nervous ako na natatakot. Pero, excited din at gusto ko na rin para this December or siguro Christmas baby. Mas maganda pag Christmas baby. At ayun lang mga madam. Thank you so much for watching. Don't forget na maging kind tayo sa ibang tao.
be kind kasi libre lang naman maging mabuting tao, no? Kung walang magandang sasabihin, itikom na lang yung bibig. Pero thankful pa rin ako kasi ako guys, hindi ako strong yung heart ko. Hindi ako naiiyak sa mga ganyan. Pag maintindihan natin yung mga taong ganyan na wala sila kay Lord, normal lang yan sa mga ganyang tao. Hindi talaga natin maiiwasan yung ganyan. Pero pag alam mo na hindi nila nakilala si Lord sa buhay nila, kaya ganyan sila, so ipag-pray na lang natin. And that's all for today's video mga madam. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And if you want to follow me on Facebook, my name is Maria Rose Vlog 2 with blue mark check. Bye everyone. God bless.